Ngayon, tuloy muna natin ito, no? Hindi naman rumor dito pero hindi natin alam kung sa bandang huli ay magpapasya itong si Pacquiao. Kasi kung matandaan ninyo, ah, may ilang buwan na nakakaraan, hindi pa malinaw na tatakbo si Pacquiao. Ano sinabi natin? Kung tatakbo ka, huwag mong asintahin yung presidency. Kasi ang alam ng tao, hindi mo kaya yan. Di ba? Sabi nga natin halimbawa, tatakbong presidente si dating Associate Justice Antonio Carpio. By ano yan? Overqualified yan. Di ba? Malinis ang pangalan, yung kakayahan nasa kanya. Hindi siya pwedeng maging kamukha nitong kasalukuyang administrasyon na tatahimik kapag ang bansa ay nilalapastangan, di ba, ng mga dayuhan. Kasi ang orientation niya mahaba Mahaba ang kasaysayan niya sa public service, lalo na sa judiciary, di ba? At katunayan, yung naging tumulong sila dun sa arbitral ruling, di ba? Nagbibigay sila ng ng kanilang opinion, di ba? At sumama pa sila dun nagsadya pa sila sa dahig para masiguro nila na yung effort ng Pilipinas para mapaboran, meron silang maiaambag. Hindi pwedeng panonoorin lang natin. Yun ang dapat na ginagawa ngayon ng mga national leaders O kaya, bago pa itong mag-eleksyon. Kasi pag ngayon mo ginawa yan, mapagdududahan ka na ginagamit mo lang, halimbawa, atin itong Pilipinas, ngayon mo lang sinasabi yan. Mga national leaders kayo, at bali ba kayo ay kasali sa pagpapasya sa mga kasunduan, yung mga treaty, yung mga tratado, di ba? Kasama kayo na nagdidesisyon dyan. Hindi pwedeng yan desisyon lamang ng nakaupong presidente. May participation ang Senado, mga kaibigan. Ngayon, yun nga po, ano sabi natin nung una? Si Pacquiao dapat, kung gusto mong tumakbo sa mas mataas na pwesto, huwag ka munang tumakbong presidente. Unang-una, bata ka pa. Masyadong magiging kaswapangan yun para sa isang kamukha ni Manny Pacquiao. At bali ba, hindi niya naiintindihan pa ang klase ng pamumuno ng isang presidente. Mababaw pa ang kanyang kakayahan. At wala naman talaga siyang kakayahan sa public service. Magkaiba kasi ang boxing at saka ang public service. Sa boxing, nagsanay ka dyan di ba? O diyan ka sanay Napatunayan mo, malakas kang manuntok, di ba? Yun ang napatunayan mo. Pero pagdating sa public service, matagal na rin siya, di ba? Nag-congressman yan Pero, pag tinignan mo yung track record niya hanggang sa maging senador siya, lawa naman Di ba? So, ang kailangan mo, pag-aralan mo. Di ba? Pag-aralan mong mabuti magiging trabaho ng isang presidente. Bali ba, hindi ka rin nanindigan para sa panig ng Pilipinas laban sa ginagawang paglapastangan, pananakop sa atin ng bansang China at pang-aagaw dun sa mga teritoryo natin. Naturingang ikaw ay isang national leader. So ini-expect natin? Di ba? At least kung vice president ka, sinabi natin yan di ba? Vice president ka muna. Pag-aralan mo kung ano magiging trabaho ng isang presidente. Meron kang 6 na taon. Kasi ang vice president dito, di ba? Nung araw kasabihan spare tire.
dito sa Pilipinas. Nag-iintay ka lang na kung hindi mamatay, mapatalsik sa pwesto yung presidente para ka magkaroon ng trabaho. Karaniwan, walang trabaho yan. Lalo na kung yung nakaupong presidente, kamukha nito, Bengador. At ang gagawin sa'yo, gagamitin ka at your own expense, sisirain ka para pagandahin ang imahe niya nang wala ka namang kasalanan. Iyon ang naging ugali nitong administrasyong ito. Masyadong insecure. Ang gusto niya, siya lang ang sikat. Kaya pati tarugo niya, gusto niya hangaan natin, mga kaibigan. Yung batuta niyang kulubot, gusto niya hangaan ng mga Pilipino yun, kaya ginagamit niya yan in public, di ba? Sinasabi niya yan, ang daming audience. Tuwan-tuwa yun naman yung iba, mga kaibigan, nagpapalakpakan pa, di ba? Dati yun, ngayon hindi na di ba? Nakita natin ang pagtamlay ng mga nakikinig sa kanya. Alam, puro kwento lang yan kwentong barbero Ba't ba tinawag na kwentong barbero? Ba't may mga kwentong barbero? Kasi sa barberya, kahit hindi totoo, pwedeng pag-usapan. Di ba? Mga panipaniwala lang, pwede ron. Pero pagdating mo sa public service, hindi pwede ang dyan, puro kwento. Di ba? Kailangan dyan ilagay mo ang sarili mo doon sa tamang paglagyan mo. Di ba? Yung marunong ka ng proper decorum, kung tawagin nga, yung propriety, alam mo yung propriety, yung karapat-dapat, di ba, na magiging kilos mo, at yan ay nasa batas. Hindi kwento, nasa batas yan. Ngayon, etong si Pacquiao, ang payo natin sa programa natin, mag-vice president ka. Ang gawin mo, gamitin mo yung iyong popularidad sa taong bayan para hindi ka masira. Masisira ka Sabi ko nga, isa na lang ang option ninyo Kasi nagpagamit kayo dito para mapatunayan ninyo ang inyong sincerity, yung sinseridad ninyo sa taong bayan. Nagagawa kayo ng mabuti. Nagkataon lamang, ito naging Pangulo, sumuporta kayo, aminin ninyo, sumuporta kayo dahil duwag kayo. Diba? Kaya hindi nyo nagawang maipagtanggol. At hindi lang yon, tinulungan nyo pa. Idiniin nyo pa yung mga inapi dito sa ilalim ng administrasyong ito. Diba? Walang kumibo sa inyo kahit na tahasang nilalabag ang batas. Hindi ba? Dahil dapat mambabatas ka, ikaw ang una na nagbabantay kung ang batas ay naipatutupad. Sabi ko nga sa inyo trabaho nyo yan Baka akala ninyo, paggawa lang ng batas ang trabaho ninyong mga hinduropot kayo. Nagkakamali kayo. Kung yung konseho nga yung mga konseho munisipal, mga kaibigan, mga city council, ano ba ang trabaho nila bukod sa pagpasa ng mga ordinansa? Hindi lang naman yun yung magpapasa ka ng ordinansa, mag-iisip ka, ano bang ordinansa maganda na maipatupad para sa kapakanan? Lahat ng yan dapat iniisip mo sa paggawa ng mga batas. Ang ordinansa ay isang uri ng mababang batas yan, di ba? Ang iniisip mong unang-una sa paggawa mo ng batas, yung makabubuti. Yun ang talagang dapat di ba? Kaya maraming batas na maganda ang layunin ang ipapakita ng mga nag-iisip, nagpapanukala ng batas, yung maganda kaagad makakabuti sa lahat. Pero nagkakaproblema tayo pagdating na sa implementasyon dahil maraming gago na gustong palusutan ng batas, paikutan ng batas. So, ang kailangan ni Pacquiao, balik tayo dito, sabi ko nga,
itong mga ibang kandidato, wala naman kayong ibang option eh. Kasi kilala na kayo ng tao eh. Ang kailangan, ang tiyak na gagawin nyo lang ngayon, manloko ng tao. Ha? Yung paulit-ulit na maloloko, palagay ko dahil sa mga pangyayari ngayon eh. Dala na ang tao eh. Una, tatakbo raw sila Soto, Lacson, Pacquiao. Puro kayo dumikit dyan eh. Hindi lang dikit eh. Okay lang yun. Sabi ko nga sa inyo, kung sino man ang nakaupo sa gobyerno, dapat ang hangad natin magtagumpay eh. Pero sila ang hindi naman may hangad na magtagumpay ang bansa natin eh. Di ba para magtagumpay tayo, kailangan sumuporta tayo. Pero paglagpas na sa panahon, halimbawa katulad niyan di ba meron tinatawag sa media na honeymoon. Pagka ang isang presidente nakaupo, may honeymoon yan na 1 taon. Bibigyan mo ng pagkakataon bago mo batikusin. Dito nawala yung honeymoon Bakit? Lintik ang ginawa rito, paano mong patatagalin yan? Di ba? Patay dito, patay doon. Anong honeymoon ang sinasabi mo? Di ba? Mga kaibigan. Pero ang layunin ng sinasabing honeymoon para mabigyan mo ng pagkakataon na magawa nung nakaupo yung kanyang mga pinagsasasabi. Di ba? Paano kung pagkatapos nun, at saka kapumuna, meron na silang mga nagawang pagkakamali. Di ba? Ganun po yun ito naman ito nabuko 154 million 212 million ang nabuko ng Commission on Audit na ibinabayad ng PCSO, ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa People's Television Network Incorporated. Itong Channel 4. Sipin mo, ginagastusan ito ng limpak-limpak, may budget ito lahat pati commercial ng gobyerno, opisina rin ng gobyerno, nagbabayad sa kanila, pero wala pong kontrata. Ang sabi ng Commission on Audit, yan ay labag sa batas. Yung agency-to-agency procurement sa ilalim ng Republic Act number 9184. Batas yan or the Government Procurement Reform Act. Labag yan, yung agency-to-agency doon sa provision ng agency-to-agency procurement. Sa 20 audit report ng COA sa PCSO, ang sabi ng COA, the absence of a Memorandum of Agreement o MOA, ang kawalan ng Memorandum of Agreement, MOA, sa Channel 4, People's Television Network Incorporated, did not serve the best interest of the PCSO. Ito'y detrimental, ibig sabihin. As there were no well-defined or concrete, wala raw definido, or konkretong terms and condition that should have bound both parties. Na gagabayan yung dalawang ahensya, diba? Channel 4 at saka yung PCOO to Presidential Communications Office ito mga kaibigan sanctions and penalties, sabi nila, ang mga parusa rito at mga multa in case of non-fulfillment or partial fulfillment, ang hindi pagsunod, o bahagyang pagsunod, and or poor rendition of services, masama ang pagbibigay ng serbisyo, cannot be enforced
in the absence of a MOA, mga kaibigan. Wala kang maipapatupad na sanction dyan. Halimbawa, may nilabag sa kasunduan ninyo. Ano lalabagin mo kung wala kayong hindi cover dyan ng Memorandum of Agreement? Di ba? Ang Channel 4, mga kaibigan, yan po ay flagship broadcaster. First produced the Philippine Lotto Draw in 1995. In 2013, the program was renamed the Philippine Lottery Draw, and 3 years later, it again had a new name, the PCSO Lottery Draw. Yan, dyan binobola yung pong loto. Ayan, ano yan, aired, live, yung ginagawang pagbola dyan. The PCSO is a government-owned and controlled corporation under the office of the President. Yan po ay nasa ilalim, nasa ilalim ng Office of the President. Ayon sa auditor ng COA, further verification disclosed sa kanilang pagsisiyasat ay lumitaw na ang pinakahuling MOA o kasunduang pinasok ng PCSO sa PTNI ay expired noong December 2018 pa. Ilang taon na? 3 taon nang walang MOA ito, ibig sabihin. At hindi pa nare-renew hanggang ngayon. Ang 154.212 million disbursed to the state television network. Ibinayad sa Channel 4. After that period was for the airtime, production, technical equipment, microwave transmission facility, and post-production of the PCSO's lottery draws from January 2019 hanggang March 2020. Sipin ninyo, pagkatapos na mag-expire yung Memorandum of Agreement, bawal sa batas yan mga kaibigan Pero nagbayad sila ng 154.212 million sa Channel 4, itong PCSO. Mula naman January 2019 hanggang February 2020, the PCSO made monthly payments. Ang PCSO raw ay nagbabayad kada buwan ng 10.7 million sa PTNI o yung People's Television Network Incorporated for a total na sa kabuuang 149.8 million na tumatakip doon sa 14 na buwan. 14 months ang sakop ng 149.8 million na monthly ay 10.7 million ang ibinabayad. Umabot sa 149.8 million. And disbursed 4.412 million para po sa Marso 1 hanggang Marso 17 nung nakaraang taon, 2020. However, subalit, ang sabi ho rito, the disbursements were not properly supported with MOA. Pero yung kanilang ginawang paggasta ay hindi po suportado ng Memorandum of Agreement. Contrary to the agency-to-agency procurement provisions under RA or Republic Act 9184's implementing rules and regulations. Sa madalit sabi, maliwanag ang batas kasi merong implementing rules and regulation na ang isang ahensya ng gobyerno o dalawang ahensya ng gobyerno mag-uusap para magkaroon ng transaksyon, kailangan yan merong
Memorandum of Agreement. At itong ginawa nila ay labag sa batas. The audit body advised the PCSO to immediately execute a MOA with PTNI to protect the best interest of the PCSO and comply with the law. Alam nyo, kung tutuusin, magtaka kayo eh. Ito'y consummated dito eh. Nangyari na ito eh. Ang pinagtataka lang natin sa COA, bakit kailangang gumawa pa sila? Maluwag ang COA, ibig sabihin, di ba? Pwede palang magsumiti ng MOA lang. Mawawala na yung kasalanan. Di gano'n na lang ang gawin natin batas sa mga magnanakaw. Nahuli ka, nagnakaw ka, ibalik mo na lang. Pag naibalik mo, wala ka ng kaso. Ganun ba yun? Pagka nagnakaw ka sa bahay ng may bahay, nahuli ka, ibabalik mo na lang, wala ka ng kaso. Ganun ba yun? Mga kaibigan, hindi ho ganun yun eh. Kaya nagtataka tayo, bakit kailangan gumawa na lang ng MOA. Tapos baliwala na yung kaso. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Karne, gulay at fish, gasolina, dilis, mga presyo'y kakainis. Hay, bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y napapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang bisis nila ay crime. Kukurakot sila dun sa left, kukurakot din dun sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gamal sa kwalta. Tigilan nyo na ang mag-chiting-chiting, pagkat kayo na ay booking-booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah, lagi na lang nako-compromise, kahit gusto pa ng extra rice. Ang kita'y maliit, laging kapos sa budget. Ako ay nabubuisit. Shit! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y napapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang bisis nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Magdasal tayo, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gahaman sa kwalta. Tigilan nyo na ang mag-chiting-chiting, pagkat kayo na ay booking-booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo'y huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gamal sa kwalta. Tigilan nyo na ang mag-chiting-chiting, pagkat kayo na ay booking-booking. Huwag galit sa pera,